Welcome sa bagong episode ng Love Josie na Kwentuhan with Mommy Josie. Siyempre, ang bawat episode natin ay espesyal at ngayong araw na ito, makakasama natin ang isang matalik na kaibigan na sumikat siya actually sa TikTok. Alamin natin ang buhay ng pamilyar kayo dito Tinonto ito. Ayan, nakama sinasabi ko. I'm sure nakaka-relate kayo. Alamin natin ang, sabi niya, 2.0 version ni Miss Kai Torre Flores. Hi, Yay! everybody! Thank you, May. Thank you for having me. Ayan. O, diba? Tinonto ito. Sabi ko sa inyo, Miss Kai, kumusta? Yes po. Okay naman. Ito, gumaganda. Iba talaga. Taba ng utak Kwentuhan mo kami ng iyong buhay. Kasi, syempre, ang mga tao, ang alam lang nila sa'yo, komedyante. Tinonto ito, di ba? Yun ang lagi nila nakikita Pero I am sure there is a deeper Kai na ma-share ninyo mo sa ating mga audience. Kwentuhan mo kami kung paano ka nagsimula na mangibang bansa. Ito ba ang una mo, UAE? Yes, first to. At saka last na rin din siguro. Parang gusto ko na rin dito sa Emirates. Dito ba ka talaga sa Dubai nag-umpisa? Hindi, sa Al Ain. Nung nasa Philippines pa ako noon, ang work ko talaga sa office, secretary ako sa isang manpower agency din. Before that, iba kasi yun, kasi walang timings, may time ako sa mga bata, tapos kakapanganak ko lang nun sa youngest ko. Kaya parang I decided na doon na lang at least may ginagawa ako. Yung ex ko noon, naghiwalay na kami. Ex na. Yung ex ko noon, ayaw talaga ako mag-abroad. I decided na mag-abroad kasi nga breadwinner ako. Yun ba ang cause ng hiwalayan nyo? Ang cause ng hiwalay namin kasi nga ayaw niya talaga mag-abroad. Ako, tapos nag-insist ako, and then third party sa side niya. Okay. Oo, siguro lumayo ako, tapos basta yun na yun. Naghiwalay kami dahil nga doon. So alam mo, May, nung time na nag-decide ako mag-abroad kasi ayaw niya, hindi oo lang ako. Pero wala na siya magawa nun kasi may visa na ako. Iba din. May ticket na. O tapos, lahat na, flight ko Aalis ka na lang. Flight ko na in 3 days. Wala na siya magawa. Tapos sabi ko noon, 2 years lang, mag-iipon lang. Kasi gusto talaga niya mag-business. Tapos yun na makatulong. Ngayon hanggang sa umabot na ako ng 12, 13 years. 13 years ka na dito. Yes. Dito ka talaga sa Dubai? Al Ain. Al Ain. So yung work ko sa Philippines, same lang din naging first work ko. Receptionist, secretary ako dito sa Al Ain before. Unfortunately, nag-close yung company. 8 months pa lang ako nag-close. So, paano ka at kailan ka lumipat from Al Ain to Dubai? Hindi pa ako direct nag-Al Ain to Dubai. Umuwi pa ako sa Pinas kasi nagka-kidney stone problem ako. Oh, okay. Health issue naman. Okay. Lahat nga ng aspect sa life ko, parang naranasan ko, nag-learn ako doon. Sa health naman yun. 6 months ako nag-stay sa Philippines. Now, sa 6 months na yun, tapos kakabakasyon ko lang, tapos nalaman ko na, kasi nagbi-bleeding na ako nun 6 months sabi nung doktor, kailangan mo mag-bed rest for 6 months. Ang iniisip ko nun, paano yung mga anak ko, paano si Papa pag 6 months? Benta ng mga gamit, benta ng mga ginto na naipon para masustain yung 6 months. Pero hindi ako umabot ng 6 months sa Pinas. 3 months pa lang, nag-decide ako magbalik. So pagbalik ko, dumiretso ako ng Al Ain sa pinsan ko, pero may friend ako sa Ras Al Khaimah nun. Sabi niya, try mo dito, baka hindi mo na swerte yung Al Ain dito sa Ras Al Khaimah. So Ras Al Khaimah. Pero ang liit talaga ng offer. So from Ras Al Khaimah, sabi ko, try ko mag-Dubai. So parang hindi mo kinonsider ng yung Ras Al Khaimah kasi hindi ka naman talaga nakapag-work doon. So from Al Ain, Dubai yan ang next stop mo for work. Pero nagstay ako doon, nakapag-work pa ako doon sa may Ras Al Khaimah for 3 months. Alright. Pero hindi ako nabisahan. Okay. Tapos, nag-check lang ako sa may Facebook page nun kung saan makapag-rent. Bed space talaga. 3 kami nun sa may room. Tapos wala akong kakilala. Nagstay ako dito sa may Riga. Na wala akong kakilala kahit isa. Sa Riga? Oo, sa Riga. Malapit sa Riga Metro. Ano yung unang work mo naman dito sa Dubai? Naghanap-hanap ako. Sa sales ako noon pumasok. Kasi yung trauma ko, dun sa last ko na naging amo sa office. Kasi pag sa office, kasabi ko, secluded yung place. Kayo-kayo lang lagi.
Tapos, tawag nito, yung gusto ko makipag-alubilo naman sa ibang tao. So sabi ko, yung best na to work yun is sa sales. At saka bali-balita ko, pag malaking company sa Dubai, maganda daw yung bigayan sa pag-sales. Di ba marami ditong malaking company. Naswertehan din ako kasi nakapasok ako sa isang European brand. Malaking hawak ng isang malaking company dito sa Dubai. Ayun, beauty product siya. Beauty product siya. Yes. So, paano ka naman nagsimula sa pagti-TikTok mo? Kasi doon ka talaga nakilala sa iyong tinonto ito, di ba? Diba? Sa TikTok na nila ako nakilala, pero nag-start ako sa YouTube. Gamit ko yung yung pagiging beauty Sales. Yes, sa sales beauty specialist. So, ibig sabihin, nag-advise ka? Yes, yun yung first talaga. Naku naman, yan revelation yan. Kaya naman ito talaga ay 2.0 kasi ako kilala ko lang siya sa tinonto ako. Pero hindi ko kilala na nag-a-advise at nag-start pala siya sa YouTube, ha? Oo. At saka before, health and wellness talaga yung binibigay. Like, Iba? ka mag-sleep. Payat pa ako noon eh. So, hindi ko na pwedeng i-advise ngayon kasi lumaki na ako. Dati kasi sobrang strict yung diet ko. Tapos, I'm very conscious. Until now naman sa skin talaga. Very conscious ako. Nag-pandemic, lockdown. Yeah. So, nag-search ako kung ano pwedeng gawin pagkakitaan online. So, daw yun, gagawa ka ng videos, i-post mo dun nga sa YouTube nga. Tapos, nag-aral talaga ako paano ba dumaming views, paano dumaming followers. Tapos, ano gagawin pag walang views, yun. Isa lang na natandaan ko hanggang ngayon na kapag may tinatanong sa akin yung mga ibang mga aspiring content creator, sabi ko lang, just continue to make videos kasi hindi natin alam yung video mo na yun yung magwa-viral yun after. So, Yun consistency talaga. Sipagan lang na gumawa ng video, Yes. dahil hindi mo alam, makakatsyempo ka, isa doon mag-million views. Totoo. At magsisimula na ang mga tao manood sa'yo. Totoo. Nung nag-500 followers ako, ay, sobrang tuwa ako na, promise. 500 followers, di ba? Nakakaiyak na yun. Pag may 500 followers ako, di ba? Diba? Kung natatandaan mo, ano yung unang viral video? Ang unang viral video ko, sa TikTok na yon. Nag-create naman ako ng TikTok, lockdown. Tapos narinig ko yun sa mga police before na, pumasok na kayo, wag na kayo lumabas, mag-TikTok na lang kayo. Okay. Naalala ko that time. So, ang sabi, nagtanong ako sa, flat ko, ano yung TikTok? Ito yung platform na, gano'n. So, hindi ko alam paano gawin. So, ang ginawa ko, since nag-YouTube na ako noon, nagka-cut ako ng mga 1 minute lang kasi TikTok noon. Like now, ang na pwede na. Nagka-cut ako ng mga clip lang, mga seconds lang or 1 minute. Tapos sa post ko, tapos ilalagay ko doon, to watch the full video, follow nyo ako sa YouTube ko, mga gano'n na lang sasabi ko. Until may nangutang sa akin noon. Agoy, okay. Teka lang, saglit. Ito ba nagbayad? Until now, hindi pa. Sinisip na, may pera naman na ito, huwag na natin bayaran. May utang siya noon kasi siyempre lockdown. Iniisip mo, sino ba yung mga hirap kasi kailangan ko magpadala, kailangan ko talaga ng pera pang sustain ko pa dito. So, alam niya na nag-YouTube ako noon, may Facebook, ako friends kami. So, sabi ko, doon na lang ako magpalabas na sama ng loob ko sa TikTok na yan kasi hindi lahat alam pa yung TikTok eh. So, ang unang viral video ko, na hindi naman siya ganun totally ka-viral, pero sa akin, malaki na yon. In 1 hour, 150,000 na agad. Ay, malaki yun. Kung 1 hour, 150. Oh, diba? Until now, kung 1 hour, naka 150,000 views ka, okay yun. Nag-Ilonggo accent ako. Napalabas ako nung galit ko sa kanya. Ano sabi mo? Kain ka sa masarap na restaurant dyan para utang mo sa akin, hindi mo binabayaran. Sprayhan talaga kita. Yun. Sprayan? Yes, kasi may spray ako dala noon. Nasa duty ako. Okay. Naka-uniform pa ako noon na color black. Tapos, after nun, wala na. Tapos na, balik ka sa duty mo. May nag-message sa akin, yung video mo, ang daming views. Pero wala pa din yun. Tapos, nakita ko, ang daming gumagaya. Kasi yung TikTok na hanggang ngayon naman. Ang daming gumagaya. Sabi ko, mga Ilonggo pa ang first talaga na supporter ko. And most of them, kini-click ko kasi yung profile, mga housemaids. Nakakatuwa. Nakakadama. Oo. Diba? Kaya lagi ko talaga pinapasalamatan sila. And then after that, ang pinaka nag-viral na umabot hanggang Facebook, paano magalit ang Ilongga. Paano? Abi magalit ang Ilongga? Ay, gusto mo, sumbagin kita. Yun naman, kasi nag-iisip na ako noon. Sabi ko, since nagustuhan nila pagka-Ilongga ko, tapos malambing daw, ma-curious sila, paano magalit? Okay. So, pinasok ko yun. So, ngayon nga, ang dami na gumagawa-gawa ng Paano yung sino nakaisip nung ending mo lagi nga, tinunto ito?
Ang tinunto ito, dati hindi ko pa naman talaga yung ginagamit. Kung nakita niyo yung mga first videos ko. Yung anak ko, nagalit na naman ako sa TikTok. Tapos, sa dulo nun, ang sabi ko, ay, tinunto ito. Parang about love naman yun. Okay. Tapos tinunto ito. Tapos napanood ng anak ko kasi nag-hit din yun. Marami din na... Yung anak mo na napanood. sa Pilipinas? Si Maika. Oh, Sa si Pilipinas Maika. pa siya that time. Ngayon dito na siya. Tapos yun, sabi niya, May, gawin mo na yun lagi. After ng videos mo, lagay mo na lagi yung expression tinunto ito. Kasi after niyan, kapag ka narinig na yung word na tinunto ito, ikaw yun. Ang galing. Slow clap naman dyan kay Maika. Kaya nga, Ang galing. Kasi actually, doon ka talaga. may identity ka na ikaw. Meron kang identity. Parang brand mo siya eh. Yes. Alam mo yun? Sa tinunto ito, actually hindi naman siya masama. It's an expression. Expression yun sa amin sa Ilonggo, Balahaw. So, tinunto ito. When you say tinunto, si Miss Tinunto, it's Miss Kai. Oo. Pero hindi ko talaga minsan, alam kong matutuwa ba ako kasi minsan naglalakad, hoy, tinunto! Ibig sabihin nun sa Tagalog kasi parang loko, kalokohan. Loka? Oo. Pero ganun lang. Parang loka-loka ka. Totoo Diba? naman. Let's talk about, kung okay lang sa'yo, your personal life. No? So, you're a single mom. Yes. Ilan yung anak mo? I have 2 kids. Isang babae, isang lalaki. Kompleto ka na. Oo. Diba? Ilang taon sila? Si Maika, 18, magna-19 this August. Tapos si Sword, magta-13 next month. Pareho silang kasama mo dito sa Dubai? Hindi, si Sword na sa Pilipinas, si Maika dito. Pero hopefully, pag Yun ang nakapagtapos pangarap si mo? Maika, pangarap din yun ni Maika talaga. Ako rin, syempre, nag-look forward ako na makasama silang dalawa. Pero si Maika, sabi niya, pag nakapagtapos siya, ilang years na lang, pag trabaho siya magdadala sa kapatid daw niya. Parang alam mo, nakikita ko kasi when I go to your, mostly napapanood kita dati sa TikTok, pero ngayon, napapanood kita din, pareho na Facebook at saka TikTok. Alam mo yun? Lagi ko nakikita mga friends na sobrang close sila ng kanyang dalaga. Alam mo yun? And isa ito sa gusto kong pag-usapan kasi parang hindi ganun kalayo ang edad ninyo. Ni Maika. Ni Maika. 19, magna-19 siya. Ako, 25, hindi talaga magkalayo. Yun talaga tayo eh. Akala ko pa naman ako lang nasa 25. Siya din pala. 37 na ako ngayon. Pero ang ganda kasi ng relationship ninyo. Kwentuhan mo kami. May nagtanong nga sa akin yan kung paano naging ganun ang relationship namin. Wala naman, lumaki ako na walang nanay. Okay. I grew up sa grandparents ko, pero hindi ganun hands-on ang lola ko. Okay. Minsan pag mga kailangan ako, mga tsahin ko lang, pero hindi talaga yung hands-on din sila na tinuturuan ako, mga ganun-ganun. Paano kang lumaki na walang nanay? Wala na ba siya? Ano ang nangyari? When I was 5 years old, naghiwalay sila ni Papa dahil ang reason na alam ko, nagkasakit daw si Papa, unable na siya magtrabaho, mag-provide sa amin. So, nagkaroon ng ibang nanay ko. Okay. So, as lalaki, sabi niya, ayaw daw niya na parang naiputan daw ulo niya. Kahit naman sino ayaw. Diba? Oh, of course. So, nag-decide siya na iuwi ako sa Iloilo. Ninakaw talaga ako. I still have the 2 siblings, 3 kami. So, 3 kayo, pero ikaw, lumaki kang mag-isa. Lumaki ako mag-isa Na sa parang, father. Hindi mo nakilala. Parang may kapatid ka, pero parang wala. Oo, ganun din. Hindi ko na nakita after nung umuwi ako sa Iloilo. Hindi ko na nakita for how many years? 23 years old na ako nung na-meet ko ulit ang mother at mga kapatid. How was it? Normal. Parang normal na tao sila. Alam mo yung Normal na tao naman talaga sila. Pero, I mean, kumusta yung pakiramdam? Was there yung longing? Alam mo yon na, kunwari, di ba, merong mga iba na they've searched for their mothers for a long time kasi there's some missing piece inside their hearts that they want to feel. May ganun ka bang emotions during the time? Actually, kaya ako na buntis kay Maika noon kasi umalis ako sa bahay namin. Tapos gusto ko kasi makita si mama noon. Okay. Kasi nung mga teen days ko, parang feeling ko hindi ako kumpleto. Saan So, ba ako meron? nanggaling? Oo. Pero parang na-curious ka na, sino ba nanay mo? Ano ba itsura na nanay? Sino ba mga kapatid ko? Mga ganun. Wala ka bang pinakita man lang na litrato? Meron. Pero Okay. iba ang itsura ni mother. Pero hindi ko talaga, gusto ko talaga makita ng personal. Gusto mo siyang mahawakan? Oo, parang ganun. Yung mga kakwentuhan, gusto
isa pa kasi may wala akong childhood memories. Na-erase talagang childhood memory ko. 7 years old lang ako, naalala ko. May na-aksidente ako nung bata na nawala yung memories ko talaga. So, ilang taon ka nung ninakaw ka ni Papa? 4 daw ako noon, magpa-5. Magfa-5. So, totally, wala kang memory ni mama mo, Wala. ng dalawang kapatid mo. Wala. Panganay ka ba? Hindi, middle child ako. Middle child. So, ang naiwan kay mama mo is yung panganay Tsaka yung bunso. at saka yung bunso. Pero, during those times na nasa Iloilo ka, hindi ka man lang bang ipinaglaban na kunin ng mama mo? Hindi, malayo kasi from Quezon City. Quezon City sila, Luzon. Tapos, parang may fear daw si mama noon na ako. Tapos iniisip, tinanong ko siya actually nung nagkita kami na medyo okay na kami. Iniisip niya, doon naman siya sa tatay niya. Tatay naman niya yun, hindi naman siya siguro pababayaan. Although, longing siya sa akin kasi ako lang daw yung dumede sa kanya. Okay. Kaya super na depressed daw siya. So, hindi ko naman talaga alam yung mga yun. Tapos yun, Growing up, nakasama mo si papa mo lang at saka yung grandparents mo. Kumusta yung childhood mo? Were you able to, play? Nagkaroon ka ba ng best friends? Nagkaroon ka ba, nakilala mo ba yung mga pinsan mo sa father side? sa father side, Kumusta yung relationships ninyo? yung mga pinsan ko sa father side, sila yung tinuring nila akong kapatid. Pero hindi kami magkasama sa bahay. Parang mga 6-7 houses away sila. Okay. Tapos lumaki ako sa lola, ako lang at saka si papa lang, 4 ako lang yung bata. Palagi. Yun Oo. na kayong dalawa. Ay, sorry, kayong 4 sa bahay. Oo. Kaya late bloomer ako ngayon kasi hindi ko naranasan yung maging bata. Paano hindi mo naranasan yung kunwari maging bata? Hindi ka ba pinapayagan maglaro sa labas? Pinapayagan, pero maya't maya tatawagin na yung pinapayagan. So, may mga times lang na nandyan sila, tinitingnan ako. Pinapayagan ako noon. Pero maya't maya, uwi na nung bahay. Uwi na kaagad. Oo, very strict si Papa. Tinanong ko siya noon, bakit ganun? Kasi yung fear niya na mawala ako kasi wala na nga yung... Parang si ikaw Mama. na lang Oo, ang ako meron na lang. siya. Ako na lang meron siya. Kaya yung takot niya, kahit gusto ko matuto magbike, ayaw niya kasi baka mangyari. You have a very strong personality, Kai, no? Halos lahat naman ng mga single parent, like me din, no? We need to be strong, Yes. 'Di ba? Para sa mga bata din, no? So, nagkaroon ka ba ng instance na, syempre, you want someone to also take good care of you? Of course. Sa mga pinagdaanan ko, actually, nasabi ko na to noon, nasabi ko na to noon sa may isang interview na Rica Perejo was here sa isang talk nila sa Women Empowerment. Yeah. First time ko yung sinabi, tinatanong kasi nila, bakit ganun ka mag-isip, ganun, the way you see life, ganito, you're very strong. Sabi ko, hindi kasi alam ng iba yung mga pinagdaanan ko. When I was, bata pa ako, 12, I think 11, 12, I was sexually abused. Ako lang din ang nakakaalam. Okay. Minsan nga pag iniisip ko, paano ko nakayanan yun? Sandali. Thank you kasi it takes a lot for you to say it knowing that this video will be there. Lifetime na yan Oo. Okay, tell us more about it. Ayun nga, bata pa ako noon. Family member din, ayoko lang din i-disclose kung sino. Respect lang din. Wala nakakaalam. Even papa ko. Walang nakakaalam. How many kahit years sino. mo siyang itinago sa mundo? First time ko siyang shinare neto lang din nung nag-abroad na ako. Sa Okay. isang kaibigan ko, kay Ate Michelle. Tapos, nung sinabi ko yun, parang, in a way, parang may konting tusok na natanggal sa heart ko. Kasi in-accept ko naman Parang na, nabunutan ka ba ng Oo. tinik? parang ni-reclaim ko yung voice ko. Parang nagkaroon ako Okay. ng boses. Mm-mm. Kasi for how many years, tago Parang feeling ko nakakahiya. Nagkaroon ka ba ng pakiramdam na parang minsan dahil sa sobrang pagtatago mo, parang magkakasakit ka? Dahil, alam mo yun, yung hindi ka nakakatulog? Ang daming beses. Okay. Oo, kaya nagka-anxiety ako. Okay. Nung early 20s ko, suicidal din ako. Okay. Kaya nakaka-relate ako sa mga ganun na parang kinikip nila kung ano may naramdaman nila. Nakatulong ba na kapag tumitingin ka sa mga anak mo, nagkakaroon ka ng yung sanity check na I have to leave? Oo, sila talaga yung reason na kailangan maging okay ako. Na hindi dapat ako panghinaan this time. Ngayon pa ba? Yung naisip ko. Kay, papaano mo siya
tuluyan na napatawad? During nung mid-20s ko, doon ko palang nilagay sa isip ko na patawad ko na siya. Tapos yung personality ko noon, growing up, mainitin ang ulo ko, na parang wala akong tiwala sa paligid ko. Tapos ang tahimik ko noon, totoo ang tahimik ko noon. Ibang-iba Iba. sa nakilala ng bayan na tinonto ako, Oo. girl? Until na-associate ako sa isang group of friends na they are very positive. Tapos sinasama nila ako sa mga trainings, leadership trainings, mga ganon. Talagang totoo yung kasabihan na, no? Kailangan sumama ka doon sa mga Totoo. positive thinker, Oo. sumama ka doon sa mga nagmo-motivate sa'yo, Totoo. those people who believed in you. Mm-mm. Diba? I-surround mo talaga yung self mo sa mga ganong tao. At isa rin naka-help yung yung pari na nagpaaral sa akin. Okay. Oo. Bakit si Father ang nagpaaral sa'yo? Oo, hindi kami well off. Ang So, papa hindi ko na may talaga. sakit. So si Papa, simula nung tinakas ka niya, is hindi na siya nakapagtrabaho. Hindi. Bawal kasi siya mainitan, bawal siya magbuhat. Bawal. Kahit hanggang ngayon, sabi, mainit. Kitawag niya sa akin. If it's okay, ano yung sakit ni Papa? TB. During 80s, parang cancer yung TB. Okay. Wala pang cure noon. Okay. Ngayon okay naman siya. It's just that siguro for the longest time na umiinom siya ng gamot. Oo. Alam mo yung Oo, may effect oo, din, no? Tapos ang payat na niya, hindi na siya tumataba. Mm-mm. Tapos, So si Father mm-mm. ang nagpaaral sa'yo. Mm-mm. So nabigyan ka ng positive energy Mm-mm. ni Father. Kasi nung time na nagka-anxiety ako noon, siya din ang nagpa-treat sa akin. Pinakausap niya ako sa priest niya para Okay. ma-heal ako. May mga sinabi kung ano gagawin, mga pray over, gano'n. Yung forgiveness, sinabihan nila ako kung paano gagawin. Until yun, kasi dapat, nung umpisa pa lang, nung high school pa lang ako, gusto na akong scholar noon. It's just that, doon sa Iloilo, tapos gusto ko pumunta Manila. Gusto ko nga makita ang nanay ko. So meron talagang longing talaga sa'yo. Oo. Alam mo yun? Na gusto mo talaga siyang May makita. kulang may Mm-mm. kulang sa personality ko. Pero nung nakita mo na si Mama, nakita mo na rin yung mga kapatid mo. After nun, nung bumalik ka sa Iloilo, napunan ba yung longingness na yon na meron ka? Oo. Feeling ko, Parang natapos? okay na. Ito, kaya ako ganito, ito pala yung mga kapatid. Okay na. After nun, wala na. Kumusta kayo ng mga kapatid mo ngayon? Tama lang. Paano yung tama lang? Nag-uusap ba kayo? Nagkaroon ba Yes. kayo ng relasyon simula nung nakita mo sila? Meron yung ate ko kasi nga nilapit talaga niya yung self niya sa akin. Ako din naman, tinry ko. Kasi growing up, sanay ako na ako lang mag-isa. Yung attention sa akin lang, ako lang talaga. Tapos nung nakilala ko sila, parang hindi ako talaga sanay. Pero inopen ko yung self ko kay ate. Pero iba pala talaga pagka hindi kayo pareho ng pinanggalingan, yung values na tinuro sa inyo, iba-iba. May mga arguments talaga kami. So kahit na sa dugo lang kayo. Pero ngayon okay kami. Sino ang maituturing mo na best friend mo ngayon? Si Maika. Si Maika talaga. Yun nga, balik tayo dun kung bakit po pinalaki siya ng ganon. Yun kasing mga gusto ko sana maranasan, na hindi ko naranasan, yun naman yung ginagawa ko ngayon. Yun lang, wala akong ideal na person na, ay, gagayahin ko siya, hindi. Kung ano yung mga hindi ko naranasan, yung mga gusto ko sana, yun yung ginagawa ko sa kanya. Kumusta naman si Maika sa buhay Dubai na meron siya? Masaya siya. Hindi dahil sa Dubai daw siya, masaya siya dahil kasama niya ako. Oh, talaga naman. Best friends nga. Oh my God, dahil pag si Maika na talaga pinag-uusapan. Mag si Maika talaga pinag-uusapan. Nagiging emotional ka ba? Si Maika kasi yung nagbigay ng direction sa life ko. Although, nabuntis ako ng maaga, pero no regrets dahil kay Maika, lumiwanag yung future ko. Okay. Nagkaroon ng reason lahat. Parang nagpursige akong tapusin yung pag-aaral ko. Okay. Tapos after nun, nagpursige talaga ako magtrabaho. Kaya ako nandito ngayon, mga ginagawa ko dahil nauna kayo. Imagine ang nakapagsabi sa'yo na tinonto, gamitin mo si Maika. Si Maika. Oo. So si Maika talaga ang parang naging sandalan mo Oo. din.
And I always thank God kay Micah kasi minsan, alam mo, may mga heart-to-heart talk kami. We are very open sa isa't isa. One day, tinanong ko siya, nito lang pala last month. Sabi ko, Mike, do you think na palaki kitang maayos? Okay. May mga Malalim ganun na, kami. Oo. malalim na tanong yun, ha? Tapos sabi niya, oo naman eh. Okay. Kahit ganun, pinapayagan mo ako mag-boyfriend, pero alam ko yung goal ko. Pinapayagan ko siya kasi ako noon, very stricto. Kaya Sila, siguro, papa. oo. Yung parang wala siya ng tiwala. Ako naman may mga, may mga conditions. Okay, may kapayagan kita sa mga gusto mo. In one condition, wag mo sirain yung tiwala ko. Sabihin mo lahat, yun lang ang gusto ko. Nakakatuwa kasi, di ba? Marami kasi tayong mga videos, lalo na sa TikTok, no, na makikita mo itong mag-ina. Kung ano-anong ginagawa nila. Minsan, bigla na lang EV video. Wala naman. Palagay ko ngayon, minsan, nabibigla na lang din yung bata, eh. Yung pala, nire-record na siya ng nanay niya, no? So, dito ko napatunayan na totoo yung relasyon nila. Minsan kasi, sa totoo lang, may mga content tayong nakikita na masyadong staged. Oo, scripted. Masyadong scripted, which I don't have anything against it, kailangan natin yun paminsan. Pero yung relasyon nilang mag-ina, totoo, genuine ito. Oo. Talagang best friends kayo. And she's very supportive sa mga ginagawa ko. Mike, mag-ano naman tayo. Nung nasa Pilipinas pa siya, plan na talaga pumunta siya dito. Sabi niya, May, pag nandyan ako, gagawa tayo ng content. Siya din nag-open. Tapos minsan may mga idea siya. May send ko to sa'yo. Just like kagabi, may nakita siyang parang update sa pag-travel sa Philippines. May, I think kailangan mo to sa travel agency mo. Send ko sa'yo. Very, very supportive, ha? As in, kahit sa mga relasyon ko, very supportive talaga siya. Papaano, syempre kahit papaano, alam mo yon, there will be times na kaibigan mo siya, times na anak mo siya, Oo. 'di ba? So hindi naman niya naaabuso yung kabaitan na meron ang nanay niya May towards mga her. times na ate ko siya. Ate mo siya. Totoo, May. Kaibigan, Oo. anak, minsan ate. Oo. Oo. Hindi naman siya napunta na nanay. Parang nanay na din. Netong reviews lang na relationship ko sa kanya, May, hindi mo ba naiisip na parang naabuso na? Kasi sobra kang maunawain na yung hindi lang yung karelasyon mo nag-aabuso sa'yo. Minsan sa oo mo, oo. Lagi ka na lang oo. Kaibigan, kahit kapamilya namin, ganun. Kasi oo ka lang na oo. Tingnan mo naman minsan sarili mo. Oh, as in, ginaganon niya ako. Tapos minsan may arguments kami. May mag-mute lang kami konti. Ako, pag alam ko mali, ako nag-sorry agad. Sorry ha. Alam mo naman, stress mo. Hindi, okay lang yan. Minaintindihan kita. There's nothing wrong in saying sorry, especially kapag alam mo naman din talaga sa mga bata, I do believe that communication ay talagang very, very important. Para maintindihan nila, paluin mo man yan, kailangan maintindihan nila after kung bakit mo sila pinalo. At hindi dahil sa pinalo mo sila, hindi mo na sila mahal. At saka ako kasi yung disiplina ko sa kanya, hindi yung sasabihan ko siya na, kasi ganito, hindi. Gusto kong siya mag-recognize nun. Tinatanong ko lang siya, feeling mo bakit nagagalit ako? May magandang so, tanong siya yan. magsasabi nun, at least ma-recognize niya. So, sanay na siya sa ganun. Bakit? Feeling mo? Hindi kasi, naiyak din kasi ako sa'yo The moment kasi na Hindi kasi, ma-recognize. kapag pinag-uusapan na yung mga bata, iba yung dating sa ating lalo na mga single mom, di ba? At saka isa pa medyo, dalawa nga yung anak ko. Alam naman yun ng lahat, alam din naman ni Maika yan. Pero napaka very understanding, loving sister lang din siya. Alam niya na siya, di ba, yung mga nanay may favorite niya. Although pareho ko silang mahal. Siya talagang, focus ko talaga kay Maika. Pero napoprovide ko yung needs, responsibility ko kay Sword. How are they, yung dalawang anak mo? Close ba si Micah kay Sword? Super close. Although, magkaiba sila ng father. Kasi ilang taon pa lang ako nun kay Maika. Kay Maika. Ako. Yun talaga yung literal na hindi pinanagutan. Okay, speaking of that, paano hindi ka talaga talagang totally naglaho siya? Oo, nung nalaman na nabuntis ako, tapos wala nang paramdam. So, hindi at all nakita ni Micah or nakilala ang tatay niya? Pinakilala ko siya when she was 12. Yung kaya na niyang intindihin ng mga bagay-bagay. So, Planado ko kilala din yun. mo? Oo. Alam din niya, kasi nung 2 years ago lang, or last year lang tayo nag-message siya sa akin. Tapos sobra siya nag-sorry. Kasi that time, syempre pag teens pa tayo, yung nanay sinusunod natin, di ba? So, yung nanay niya? Yung nanay niya, nagsabi na, huwag, gusto ko pa makapagtapos ka, gano'n. Okay. Pero kung siya lang talaga, gusto daw niya.
Kamusta naman yung pakiramdam mo nung narinig mo yun? Eh wala, may pamilya na siya may. Pero nag-uusap sila ni Micah ngayon. Okay. Ako naman lagi ko sinasabi kay Micah, yung kung ano naging conflict namin, hindi nyo conflict yun. So, kumusta naman si Micah nung nakilala niya yung tatay niya? Masaya siya, nakita yung mga kapatid niya. Pero syempre medyo, limit lang yung usap-usap kasi parang hindi ata alam nung may family na kasi Okay. siya. Oo. So, hindi alam respeto ko na- din naman yun. Oo. Hindi alam na meron silang kapatid. Oo, parang hindi. Hindi na-reveal. Pero ako wala naman problema yun sa akin. Tsaka, hindi naman na kami magiging kami. Parang ganun ba? Oo. Dapat piliin mo kami kasi hindi naman na. Wala na yun. Wala oo. naman na yun. Past is past and parang ano kanya parang binigyan ka na rin niya ng regalo. Oo. Malaman lang ni Micah kung sino yung tatay niya. Para buo siya yung hindi kagaya ko noon na, although alam ko may nanay ako, pero hindi ko man lang nakita. Umabot pa ako sa, may anak na ako bago ko pa nakita nanay. Kumusta naman si Ford at saka yung tatay niya? Si Sword, close, andun siya actually sa Sword pala. Sword, oh. Sword siya kasi April 9, araw ng kagitingan. Kaya Sword yung naging palayaw April niya. 9, ka-birthday niya yung kapatid ko. Araw ng kagitingan. Matatapang, atapang atao. Diba? Pero napakabait na bata. Very sweet. Okay. Sa father niya, actually friend kami ni daddy niya. Ako wala problema, lahat ng ex ko na friend ko. Sana all. Oo. Madali lang Sana sa akin, all. madali lang sa akin mag-forgive me. Pero kahit anong ginawa mong hindi maganda, bigyan mo lang ako ng time na Mag-heal? heal, tapos okay na ako. That's so good. Okay na ako. Kasi makikita rin ng mga anak mo yan sa'yo eh. Kahit papano talaga, ang mga bata nakatingin sa magulang yan eh. Kung ano yung nakikita nila sa magulang, pwede talaga nilang gayahin. Napakalaki ng possibility. Kaya mga magulang out there, nako, maghinay-hinay. Totoo. Pero si Micah, alam mo, na ano ko talaga siya, na open ko siya sa reality ng mundo. Kasi nakita niya nun mga relasyon ako, nag-aaway. Alam ba ni Micah, ngayon, or baka ngayon lang niya malalaman, alam ba niya kung ano yung nangyari sa'yo noon? Yes, oo. Wala Okay. talaga akong sikreto sa kanya. Niyakap lang niya ako. No? Tapos sabi ko, huwag kang maawa sa akin or what. Kasi mga nangyayari sa life natin, may reason yun. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ako, yung isip ko, hindi nag-open talaga yung isip ko sa dami. Kaya I would like to thank you for sharing your story, kasi I do believe that there is a purpose kung bakit mo na-open yan. Hindi ko po siya pinilit. In-open talaga niya because sabi nga niya, na-regain niya yung voice niya and she wants to inspire people kasi we do not know, there might be someone out there na dinadanas kung ano yung nangyari sa kanya ngayon. Nasa present siya, kumbaga. Pero nakikita niyo itong babaeng to. Kung paano niya na-overcome. And wala akong nararamdaman na hatred sa kanya. So, it means na na-heal ka talaga. Oo. You can freely talk about it eh. Alam mo yun? Mas naiyak siya kay Micah Kay Micah. kesa doon sa nangyari sa kanya noon. Oo. Pero yung process, hindi ganun kadali. Of course, of course. Pero I just wanted to know kung nanonood ka ngayon at parang tinatago mo pa, kinikimkim mo pa, mabigat yan eh. Sobra. I just wanted to know na hindi mo kasalanan kung bakit nangyari yon. No, regain your voice. Hindi mo naman, nakakahiya siya in a way kasi nga, syempre, sino ba naman nun? Pero wala kang kasalanan eh. Mas maraming bagay na pwede kang gawin sa mundo. May mga reason minsan kung ba't nangyari yon. Alamin mo yun. May purpose yun. Are you open, Kai, to share your time to people who wants to speak with you Oo. if they are experiencing the same, or they've experienced the Oo, same? gusto ko yun eh. I really wanted to inspire others. Yun nga, sabi ko nga, itong ang social media ko, feeling ko talaga inano ko to minanifest ko to. Kasi one day, sabi ko, ano ba yung purpose ko nga sa mundong to? Parang kinwestiyon ko siya. Sabi ko, maging nanay na lang ba? Maging anak na lang ba? Parang I wanted more. Gusto ko pang... You want to share your life more Oo, to tapos them. parang may nangyari sa akin yung mga bagay na to. Tapos binigyan mo ako ng voice sa na ma-spread ko ano man. Pero papaano? Sabi ko gano'n, paano ko umpisa? Hindi ko pa alam. Tapos yung mga experiences ko, alam ko worth sharing siya eh. May matutunan yung iba eh.
napakaganda pong balita niyan. You can always get in touch with Kai kasi siya din po talaga ang nagmamanage ng kanyang mga social media platforms, yung mga accounts niya. Yung mga comments na nakikita nyo, siya po yung talaga. Ibig sabihin, pag di talaga siya nakaka-reply sa inyo, hindi niya na kaya. Oo, hindi niya na kayang mag-comment pa. Pero binabalikan niya. Kasi meron kaming mga videos together and meron pa nga siyang sinasabi sa akin, Mi, sabi niya, kaklase mo daw siya nung college. Nag-comment sa video natin. So, ibig sabihin, talagang siya yung tumitingin doon. So, if you want to speak with Kai regarding similar situations like this, very open po siya. And I think yun yung gusto niya maging purpose niya sa buhay. Yeah. So, Miss Kai, maraming salamat. But I want you to say last words para sa mga audience natin. Ito yung ito yung 2.0 version ni Miss Kai Torre Flores. Before siguro mag-end itong program ni Mami Jo, gusto ko kayo iwanan nung favorite verse ko talaga siya. Mga times na down ako, pag binasa ko lang to, pag narinig ko lang to, okay na ako. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, part yan ng plano ni Lord sa'yo. So, ayun po, maraming salamat, Miss Kai, for sharing your story. May purpose po lahat ito. And, abangan po ninyo ang susunod na mga episodes natin. Nagkaroon na po tayo ng mga sample episodes and tatalakayin po natin ang mga 2.0 versions ng mga tao na mga makakasalamuhan natin dito po sa Dubai, United Arab Emirates. Again, my name is Josie of Love Josie sa ating Kwentuhan with Mommy Josie.